Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niyang, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin, Mateo Kapitulo 16 versikulo 24. Sa unang basa, tila isang mabigat na pasanin ang hamong ito. Marahil ay naitatanong natin, nais ba ng Diyos na puro paghihirap na lamang ang danasin natin sa buhay na ito? Ayaw ba niya na makaranas tayo ng kahit kaunting kaginhawaan? At talaga bang itinakda niya na ang ating buong pagkatao ay iikot lamang sa pagsunod sa Kanya? Paano kung sa sandaling ito ay hindi mo pa kayang sumunod, parurusahan ka ba niya agad? Ang mga katanungang ito ay lalong nagiging matimbang sa ating panahon ngayon. Tayo ay nabubuhay sa mundong puno ng pagkakaabalahan. Sa bawat scroll natin sa Facebook, YouTube, at TikTok, tila naghahanap tayo ng escape o pansamantalang lunas sa hirap ng katawan. Parang hindi nakatanggap-tanggap sa atin na sasadyain pa ang paghihirap, dahil sa totoo lang, marami na tayong kabigatan sa buhay na hindi naman natin hiningi, mga problemang kusa na lang dumarating, at kadalasan ay sunod-sunod pa. Kaya nga tayo nagiging abala sa social media, gusto lang natin makaramdam ng kahit kaunting saya dahil ang realidad ng buhay ay madalas na puno ng pagdurusa at hamon. Pagpapalawak sa konsepto ng pagsunod. Upang mas maunawaan ang talatang ito, narito ang ilang mahahalagang punto na maaari nating pag-isipan. Ang pagtakwil sa sarili ay hindi pag-alis ng saya. Ang pagtakwil sa sarili ay hindi nangangahulugang pagpapakamatay ng ating kaligayahan. Ito ay ang pag-alis ng ating ego o ang makasariling pagnanais sa sentro ng ating buhay. Kapag inuna natin ang pagmamahal sa kapwa at sa Diyos, mas nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang ating saya, isang kagalakang hindi kayang ibigay ng likes o views. Ang krus bilang simbolo ng pag-ibig, at hindi lang hirap. Ang krus ni Kristo ay bunga ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang pagpasa ng ating sariling krus ay ang pagtanggap sa ating mga responsibilidad at pagsubok ng may pag-asa. Hindi nais ng Diyos na tayo ay magdusa ng walang saysay, nais niya tayong maging matatag at maging ganap na tao. Kaginhawaan o kapayapaan, maaaring hindi laging convenient o maginhawa ang buhay, ngunit nangangako ang Diyos ng kapayapaan na higit pa sa anumang materyal na bagay. Ang social media ay nagbibigay ng panandaliang aliw, ngunit ang espiritual na pagsunod ay nagbibigay ng pangmatagalang kapahingahan. Ang Diyos ay hindi isang pulis. Ang pagsunod sa Diyos ay isang paanyaya, invitation, hindi isang sapilitang utos na may kasamang banta ng kidlat. Ang Diyos ay isang amang naghihintay. Kung hindi mo pa kayang sumunod ngayon, hindi siya galit na may dalang pamalo, bagkus, siya ay may dalang gabay hanggang sa maging handa ka na. Maaaring sa puntong ito ay iniisip ninyo na masyadong religious ang ating tema. Dahil dito, baka ang iba ay mawala ng interes o hindi magbigay ng sapat na importansya sa paksang ito. Kaya naman, lumabas muna tayo sa aspeto ng simbahan at pumunta tayo sa mas praktikal na aplikasyon ng ating buhay. Lahat tayo ay may isang mithiin, ang maging malaya. Kung iisipin mo na ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagsasadya ng pagpapahirap sa sarili, natural lamang na ang unang reaksyon mo ay, hindi yan ang buhay na gusto ko. Ang gusto natin ay magawa ang anumang nagpapasaya sa atin. Para sa marami, ito ang kahulugan ng tunay na buhay, ang kalayaang gawin ang lahat ng naisin at hanapin ang lahat ng uri ng kaligayahan. Subalit, narito ang masakit na katotohanan, ang mismong konsepto nating ito ng kalayaan, ang madalas na nagbabaon sa atin sa problema, kabigatan, at kabiguan. Ang bitag ng panandaliang sarap. Bakit natin nasabing ang sariling kagustuhan ang nagdadala ng hirap? Dahil hindi natin napapansin na ang mga bagay na ginagawa natin para sumaya, ay nagbibigay lamang ng panandaliang lunas. Ang halimbawa ng pagkain, kapag kumain ka ng ice cream, masarap ito sa panlasa habang ninanamnam mo. Pero pagkatapos ng huling subo, tapos na rin ang sarap. Ang masaklap, kung sobra-sobra ang kinain mo dahil gusto mo lang,
ang kapalit nito ay sakit sa katawan o pagsisisi sa kalusugan. Ang social media, ang dopamine hit na nakukuha mo sa pag-scroll sa TikTok o Facebook ay nararamdaman mo lang habang nakababad ka rito. Sa sandaling patayin mo ang iyong screen, bumabalik ang katahimikan at kasunod nito ang pakiramdam ng pagiging bakante o emptiness. Ang ilusyon ng pagpili. Ang akala nating kalayaan ay madalas na addiction lamang sa mga panandaliang pakiramdam, instant gratification. Ginagawa natin ang gusto natin ngayon, pero tayo rin ang nagbabayad ng utang nito bukas sa anyo ng sakit ng katawan, kakulangan ng pera, o sirang relasyon. Dito pumapasok ang loika ng pagpasa ng krus. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng sakit, ito ay tungkol sa disiplina. Ang pagsunod sa mas mataas na prinsipyo, kay Kristo, ay paraan upang protektahan tayo sa mga maling desisyon na dulot ng ating sariling emosyon at panandaliang pagnanasa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kalayaan, freedom, at lisensya, license, ay isa sa mga pinakamahalagang konsepto na dapat maunawaan upang hindi tayo maligaw sa ating mga desisyon sa buhay. Bagamat magkamukha sila sa ibabaw, magkasalungat sila sa lalim. Narito ang mas malalim na paliwanag na maaari nating isipin. Una, ano ang lisensya? Ang maling akala. Sa modernong pananaw, iniisip natin na ang pagiging malaya ay ang paggawa ng kahit anong gusto nating gawin, kailanman natin gusto. Ito ang tinatawag na license. Ang bitag, akala mo malaya ka dahil sinusunod mo ang iyong bawat gusto. Halimbawa, sobrang pag-inom, bisyo, paggastos ng walang habas, o pagbababad sa screen. Ang resulta, ang ganitong kalayaan ay nagiging pagkaalipin. Kung hindi mo kayang tanggihan ang iyong bisyo, hindi ka malaya, alipin ka ng iyong sariling pagnanasa. Ikaw ay kontrolado ng iyong emosyon at panandaliang sarap. Ikalawa, ano ang tunay na kalayaan? Ang kakayahang gawin ang tama. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kakayahang pumili ng masama, kundi ang lakas ng loob na piliin ang mabuti. Ito ay ang disiplina na gawin ang dapat kaysa sa gusto lang. Halimbawa ng atleta, ang isang manlalaro ay malayang maglaro ng mahusay sa court dahil itinakwil niya ang masasarap na pagkain at nais ng laman na magpahinga noong panahon ng training. Ang kanyang disiplina ang nagbigay sa kanya ng kalayaan na magtagumpay. Sa aspetong espiritual, kapag sinabi ni Kristo na itakwil ang sarili, tinutulungan niya tayong putulin ang mga kadena ng ating mga bisyo at maling gawi. Kapag malaya ka ng gawin ang tama, doon mo lang mararanasan ang tunay na kapayapaan na hindi nakadepende sa panandaliang aliw. Ang paradox ng limitasyon. Parang isang saranggola, malaya itong lumilipad sa langit dahil may tali na nag-uugnay sa kanya sa lupa. Kapag pinutol mo ang tali, dahil akala mo ito ay sagabal sa kalayaan, ang saranggola ay hindi lilipad ng mas mataas, sa halip, ito ay babagsak at mawawala. Ang mga utos ng Diyos o ang pagsunod kay Kristo ay parang tali ng saranggola. Tila ito ay limitasyon, pero ito pala ang nagbibigay sa atin ng kakayahang lumipad ng mataas at ligtas mula sa mga panganib ng buhay. Ang konsepto ng aftermath ng pleasure ay isang psikolohikal at espiritual na katotohanan. Ang bawat panandaliang sarap ay may kaakibat na bawi sa ating pakiramdam. Sa madaling salita, walang libreng high sa mundong ito nang walang katumbas na low. Narito ang malalim na pagtalakay sa puntong ito. Una, ang batas ng high at low, the dopamine crash. Sa aspeto ng ating utak, kapag nakakaranas tayo ng matinding saya mula sa mga bagay na panlabas, tulad ng maraming likes sa Facebook, panalo sa sugal, o masarap na pagkain, naglalabas ang ating utak ng dopamine. Ang high, ito ang pakiramdam ng sobrang saya o kilig. Ang low, upang bumalik sa balanse ang ating katawan, kailangang bumaba ang dopamine level. Ang pagbagsak na ito ay madalas na nagdadala ng pakiramdam ng pagkabagot, kalungkutan, o pag-iisa. Ang resulta, mas mataas ang narating mong high, mas ramdam mo ang sakit o bigat ng low. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng isang masayang party o outing,
bigla kang makakaramdam ng matinding lungkot o post-event blues. Ikalawa, ang cycle ng hedonic treadmill. Ang materyalismo at teknolohiya ay gumagana sa prinsipyo ng laging bago. Bumili ka ng bagong iPhone ngayon, masaya ka. Pero makalipas ang ilang buwan, ordinaryo na lang ito sa iyo. Maghahanap ka na naman ng susunod na model. Ito ay parang pagtakbo sa isang treadmill, pagod na pagod ka sa paghabol sa kasiyahan, pero ang totoo ay hindi ka naman umuusad. Lagi kang naghahanap ng next big thing dahil ang kasalukuyan ay hindi na sapat. Ikatlo, ang pagkakaiba ng pambusog tiyan sa pambusog kaluluwa. Ang teknolohiya at materyal na bagay ay parang junk food. Masarap kainin, nakakabusog sa simula, pero walang sustansya. Ang problema, ang ating kaluluwa ay may gutom na hindi kayang punan ng gadget, pera, o kasikatan. Ang gutom na ito ay para sa kahulugan, purpose, at tunay na koneksyon sa Diyos at sa kapwa. Ang aftermath, kapag pilit mong pinapakain ang iyong kaluluwa ng materyal na bagay, lalo lang itong nagugutom. Kaya kahit nasa iyo na ang lahat, naroon pa rin ang tanong na, bakit parang may kulang pa rin? Ikaapat, ang hamon ng pagsunod kay Kristo. Dito pumapasok ang loika ng Panginoon. Ang pagsunod at pagpasa ng krus ay maaaring magdulot ng hirap sa simula, sakripisyo, pero ang aftermath nito ay kapayapaan, peace, at kagalakan, joy, na hindi lumilipas. Ang sarap ng makamundong bagay ay nasa simula pero mapait sa huli. Ang tamis ng pagsunod sa Diyos ay madalas na nasa huli, pagkatapos ng disiplina at pagsubok, at ito ay nananatili. Isang talinghaga. Ang mundong ito ay parang pag-inom ng alat na tubig, salt water, kapag ikaw ay nauuhaw. Sa bawat lagok mo, akala mo ay mapapawi ang iyong uhaw, pero ang totoo, lalo ka lang nauuhaw dahil sa alat nito. Ang tanging makakapawi sa uhaw na iyon ay ang tubig ng buhay na inaalok ni Kristo, isang kasiyahang hindi na kailangang maghanap ng bago dahil sapat na ito. Narito ang malalim na paliwanag kung paano ito gumagana sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, ang prinsipyo ng no pain, no gain. Sa lahat ng aspeto ng ating pag-unlad, mayroong tinatawag na initial resistance o ang hirap sa simula. Upang makamit ang isang mataas na destinasyon, kailangang itakwil ang isang bahagi ng iyong sarili, ang iyong hilig sa labis na pagpapahinga, ang iyong panandaliang ginhawa, o ang iyong hilig sa paglilibang. Sa pag-aaral, kung nais mong makapagtapos ng may dangal, kailangan mong itakwil ang labis na pagtulog o pagbababad sa laro. Ang sakripisyo ng pagpuyat sa pagbabasa ay ang krus na magdadala sa iyo sa kaginhawaan ng isang magandang career sa huli. Sa pag-eehersisyo, upang maging malusog ang katawan, kailangan mong gawin na intentional ang pagpapahirap sa iyong mga muscle. Ang pagtakwil sa masasarap ngunit bawal na pagkain ay isang sakripisyo, pero ang bunga nito ay mahabang buhay at lakas. Sa pagtatrabaho, ang pag-iipon ng pera ay nangangailangan ng pagtakwil sa luho ngayon. Ang sakripisyong ito ang magbibigay sa iyo ng financial freedom sa hinaharap. Ikalawa, sakripisyo bilang investment, hindi loss. Madalas nating tinitingnan ang sakripisyo bilang isang kawalan, loss. Ngunit sa praktikal na buhay, ito ay isang investment. Iniiwan mo ang isang mababang uri ng kasiyahan, halimbawa, panunood ng Netflix buong araw, upang makuha ang isang mataas na uri ng kagalakan, halimbawa, ang katuparan ng iyong pangarap. Ang taong ayaw magsakripisyo ay nananatiling alipin ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Ikatlo, ang pagiging tamad bilang maling ginhawa. Ang hilig sa sobrang pagpapahinga ay mukhang ginhawa sa simula, pero ito ay isang mapanlinlang na kaaway. Ang hindi pag-aayos ng gamit ay madali ngayon, pero magdudulot ng gulo bukas. Ang hindi pagtatrabaho ng tapat ay relax ngayon, pero magreresulta sa kakapusan sa huli. Ang point, ang pag-iwas sa krus, o sakripisyo sa simula ay nagreresulta sa mas mabigat na krus ng pagsisisi at hirap sa huli. Ikaapat, ang koneksyon sa espiritual na pagsunod.
Dito nagiging malinaw ang turo ni Kristo. Ang pagsunod sa Kanya ay parang pag-eensayo ng isang atleta o pag-aaral ng isang estudyante. Itinatakwil natin ang ating makasariling hilig, ang ating kawalan ng interes sa espiritual, ang ating galit, o ang ating pride. Pinapasan natin ang ating krus, ang disiplina ng panalangin, pagtulong sa kapwa, at pagpili sa tama kahit mahirap. Ang resulta, hindi paghihirap ang dulo nito, kundi ang tunay na kaginhawaan, isang buhay na may kabuluhan, kapayapaan, at kaligtasan. Ang buod ng Loika, ang buhay ay laging may kasamang hirap. Maaari mong piliin ang hirap ng disiplina, na nagbubunga ng tagumpay, o ang hirap ng pagsisisi, na bunga ng pag-iwas sa sakripisyo. Ang imbitasyon ng Diyos ay piliin natin ang hirap na may patutunguhan, ang hirap ng pagsunod na haantong sa walang hanggang ginhawa. Ang hamon, tunay na kalayaan sa gitna ng panandaliang aliw. Sa pagtatapos ng ating pinag-uusapan, naway naging mas malinaw sa atin na ang imbitasyon ng Panginoon na itakwil ang sarili at pasanin ang krus ay hindi isang banta ng parusa o isang kautusang nais tayong gawing malungkot. Sa halip, ito ay isang mapagmahal na babala mula sa isang nakakaalam kung ano ang tunay nating ikaliligaya. Nabubuhay tayo sa isang mundo na pilit tayong binubusog ng mga panandaliang sarap, sa isang scroll sa TikTok, sa isang like sa Facebook, o sa pagbili ng mga bagay na akala natin ay bubuo sa atin. Ngunit nakita natin ang katotohanan, ang bawat makamundong high ay may katapat na low. Ang bawat panandaliang aliw ay nag-iiwan ng mas matinding uhaw. Ang akala nating kalayaan na gawin ang lahat ng gusto natin ay madalas na nagiging lisensya lamang upang maging alipin tayo ng ating sariling mga bisyo at maling gawi. Ang pagsunod kay Kristo ay ang pagpili sa disiplina kaysa sa pagsisisi. Tulad ng isang atleta na nagtitiis sa hirap ng pagsasanay upang makamit ang ginto, o ng isang mag-aaral na nagpupuyat upang maabot ang pangarap, ang ating pagpasa ng krus ay isang praktikal na sakripisyo. Itinatakwil natin ang ating makasariling ego at ang ating catamaran hindi dahil bawal tayong sumaya, kundi dahil may mas malaking kagalakang naghihintay sa atin, isang kagalakang hindi kayang ibigay ng anumang gadget, pera, o panandali ang uso. Huwag tayong matakot sa krus. Sapagkat sa likod ng bawat sakripisyong ginagawa natin para sa tama, para sa kapwa, at para sa Diyos, doon lamang natin matatagpuan ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang hindi na kailangang maghanap ng bago dahil ang kaluluwa ay sapat na at payapa na sa piling ng lumikha. Ang buhay ay puno na ng hirap na hindi natin sinasadya. Bakit hindi natin piliin ang hirap na may patutunguhan? Ang hirap ng pagsunod na haantong sa walang hanggang kaginhawaan. Ang krus ay hindi simbolo ng katapusan, kundi ang tulay patungo sa tunay at ganap na buhay.